Magandang gabi mga kapatid. Ito. Magandang gabi po. Lord, no. Ayan. Glad to see you again, mga kapatid. At nakakatuwa po na bakit parang may uka dito? Sino nagtanggal ng upuan? Dito sa tabi ng nasa ng upuan dyan? Di nagkaroon ng uka dito. Ayun, ba't tayo umupo sa harapan? Gusto nyo ba mahuli kung papasok na tayo sa langit mahirap magpahuli dito. Mas mahirap po yung challenging. At natutuwa lang ako kay Sister Luz. 2 linggo na siyang may kasama at puro Margaret ang mga pangalan. At sabi ni ate kanina, nung nag-welcome tayo, sabi niya, I'm glad I'm here. Sabihin niyo nga sa sarili niyo, I'm glad I'm here. Glad I'm here. Kasi di ba, nakakatuwa ibig sabihin, God has sustained you. Hindi ka niya ginutom. Kasi kung ginutom ka buong linggo, hindi ka makakapunta dito kasi wala kang lakas. Pero God has been faithful to us, is faithful, and will always be faithful. Amen? Amen. Praise God. At papatuloy po natin ang ating pag-aaral. Although we are celebrating po yung pong Easter, ngunit sa buong Biblia mga kapatid, hindi niyo po ba alam na ang buong Bible, ang laman po nito ay tungkol sa ating pong Savior. It contains from Genesis to Revelation about our Savior. No? Ano ba? Ginugulo mo ako. Ayun. So, let's pray. Ama, nagpapakumbaba po kami sa inyong harapan at nagpapasalamat kami na minsan pa, O God, kami ay malayang makakapakinig, mag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy na kayo po ang magturo, ang banal na Espiritu po ang magturo sa amin, Lord. We ask, Lord, na i-cleanse niyo po ang aming pong mga puso at isipan, O Diyos. Nawa, O Diyos, ay kayo po yung magbigay ng kapatawaran sa mga kasalanan po namin nagawa, O Diyos. At dalangin po namin, O God, na tunay nga po ang inyong mga salita ay tumimo po sa amin po mga puso. We just commit to you everything, Father. May you control the hearts, O God, of each and every one, and may you do, Lord, your will. Kung ano po yung naisin niyo, Panginoon, sa bawat isa, O Lord God. May you speak, O God, personally sa bawat isa, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, nasa chapter 20 po tayo. Kagabi nalito ako sa Bible study ng Dor Carmel. Sabi ko, chapter 20 tayo. No? Kasi chapter 20 po tayo sa libro ng Matthew. So, it is already 1 year, may get 1 year and a half na tayo sa libro ng Matthew, mga kapatid. Hindi pa tayo natatapos, no? Salamat sa Lord sa pagkakataon. At makikita po natin ang kwento. Babasahin po muna natin lahat, yung buong kwento. At tsaka po natin pag-aaralan ang kwento. Ito po, sa Bible ko, ang pamagat po nito ay Parable of the Vineyard Workers. At basahin po natin, sabi dito, ito na yun? Tagalog? Ayun, so, sabi dito, for the kingdom of heaven is like a landowner who went
who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. When he had agreed with the laborers for a denarius for the day, he sent them into his vineyard, and he went out about third hour and saw others standing idle in the marketplace. And to those who he said, "You go into the vineyard also, and whatever is right, I will give you." And so they went. Again, he went out about the 6th and the 9th hour and did the same thing. And about the 11th hour, he went out and found others standing around, and he said to them, "Why have you been standing here idle all day long?" They said to him, "Because no one hired us." He said to them, "You go into the vineyard too." And when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the laborers and pay them their wages, starting from the last group to the first." When those hired about the 11th hour came, each one received a denarius. And so when those hired first came, they thought that they would receive more, but each of them also received a denarius. When they received it, they grumbled at the landowner, saying, "These who were hired last worked only 1 hour, and you have made them equal to us who have borne the burden of the day's work and the scorching heat." But he answered and said to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? Take what is yours and go. But I want to give to the last person the same as you asked to you. Is it not lawful for me to do what I want with what is my own, or is your eye envious because I am generous? So the last shall be first, and the first last." So nakita po natin yung buong kwento, at habang ang gagamitin ko po ay English translation or English Bible, pwede rin si Sister Irene mag ng Tagalog para meron po tayong ibang translation. So, yon, ang title po ng ating message sa gabing ito, The Undeserved Reward. So, tayong mga tao, lagi natin sinasabi sa ating mga sarili, hindi ko deserve yun. No? Hindi ko deserve yun. Deserve mo yun. Deserve ko yun. Hindi ko deserve yun. So, lagi tayong ganon. Gusto natin fair. Gusto natin makuha kung ano yung deserve natin. Gusto natin lagi deserve tayo sa mga bagay-bagay na lalo na kung nag-i-effort po tayo. No? So, ang title natin, hindi niya deserve. Hindi deserve, no? Yung reward na ito. So, dito sa ating kwento, makikita natin ang mga character. Mga workers sa vineyard. Ano bang tanim sa vineyard usually? Ubas, no? Ubasan. Sabi dito, ubasan. Kailangan niya ng mga tao. Noong panahon nila, parang sa Pilipinas po ba may regular kayong, sino po dito yung magsasaka sa Pilipinas? Mayroon ba kayong regular na mga taga-ani, taga-tanim? Mayroon ba kayong ganon? Wala. Wala, no? So, sa atin sa Pilipinas, makaka-relate tayo dito sa kwento kasi kung kailan po magtatanim, mag-hire ka ng laborers, di ba? Kukuha ka ng mga manggagawa, ilan ba ang kailangan mo sa araw na ito, tapos pagpatapos na, babawasan mo ng kung ilang tao na lang. No? So, hindi tayo nagsasayang. So, ganun po yung style. At kahit dito sa ating kwento, ganun din po yung style. Ang isang landowner ay maghahanap ng mga magtatrabaho sa vineyard, sa kanya pong ubasan, no, sa araw na yon. At ang kinukwento po dito, ito po ay isang parable. No? So ano po yung parable? Ito ay isang kwento na ginagamit noong unang panahon, at ang Panginoong Jesus ay gumagamit dito ng marami sa kanya pong ministeryo
sa kanyang pagtuturo para mula dun sa kwento ay ipakita niya yung lesson ng kwento sa totoong buhay, no? So ang pangyayari na nakasulat sa parable ay hindi talaga totoong nangyari. Na ito siya isang kwento na pagkukuhanan ng lesson sa totoong buhay. Ginagamit ito ng Panginoong Hesus so that mas maunawaan ng sinasabi niyang let those who hear, no? Yung message niya tungkol po sa spiritual na mga bagay. Yon. So, the verse will start dito po sa pagsasabi, sabi dito, for the kingdom of heaven is like the landowner who went early one morning. So, yung kingdom of heaven, ang kwento niya, ang kanyang kino-compare ng Panginoong Hesus ay kagaya nitong landowner at ang kanyang gagawin. Ganito ang kingdom ng heaven. So, hindi lang ito tungkol sa agriculture or sa mga laborer o kung magkano ang sweldo, kundi ito pong ating pag-uusapan ay kagaya ng kwento ng kalangitan, no, ng spiritual na mga bagay. Sabi niya, it's like a landowner who went out early one morning to hire workers for his vineyard. So usually, ang trabaho po in the ancient time ay nag-start po ng alas 6. So they are counting the opening of the day, alas 6 ng umaga. Yun yung araw nila. Alas 6 ng gabi, ang ending ng isang araw. No? Tapos di ba, alam natin kasi pag nag-holiday ang mga Hudyo, tumutuloy, nag-uumpisa sila, nagse-celebrate sila ng holiday, yung Erev Hag nila, sa gabi before pa yung mismong Hag, di ba? Kasi nga, nag-uumpisa sila ng kanilang araw, yung ini-start nila yun sa gabi, yung 24 hours. So yung daylight, yung daytime, ay nag-uumpisa sa alas 6 ng umaga. So pag sinabi po dito, early one morning, it is 6 in the morning. At doon po sa mga kagaya ng ginagamit kong Tagalog, ay makikita natin doon yung mga talagang mga oras. No? So, yung binasa natin kanina sa English ay hindi. Hindi natin makikita yung mga talagang oras na ginagamit natin. Sabi, 9th hour, 11th hour, no? Yon. So, sabi dito, he went out early one morning to hire workers for his vineyard. So, sabi nga natin, yung title natin is The Undeserved Reward. So, yung landowner na to, makikita natin na siya mismo ang nag-i-initiate na tumawag. No? So, sa ating Diyos, God is the one who initiates to call His laborers. No? So, siya ang nag-i-initiate. Yung landowner nag-i-initiate na tumawag ng mga worker niya. Dito makikita natin, he initiates to call the worker. Sabi dito, he agreed to pay the normal daily wage or a denarius and sent them out to work. So noong unang panahon, ang sahod po ay isang denarius, isang araw. Ito po ay isang salaping pilak sa Tagalog, no? Isang salaping pilak. Ang value po nito ay 10 ases. So yung as ay isang copper coin, no? Habang nagtatagal kasi yung deni is the word 10, no? So habang nagtatagal, kagaya ng kwento po sa Bible, makikita natin na yung sahod ng sundalo, isang denarius, no? So nagiging 15 at naging 16 ito, no? Depende sa kung sino na yung namumuno doon sa Roman Empire. So, hindi po tayo masyadong mag-aaral ng denarius, no? Kasi hindi na tayo bibili ng denarius. Baka meron dyan may denarius sa inyo. Yun. So, ito po ay Roman silver coin, no? Na ginagamit nung panahon ng Panginoong Hesus. Bakit ba ginagamit sa Israel yung Roman silver coin? Because they were under the Roman Empire.
noong panahon na yon, no? So gumagamit din sila ng mga Roman silver coin para magbayad ng tax at mga iba pa pong bagay kagaya ng pagbabayad sa mga nagtatrabaho, no? Na dito sa kwento natin ay mababasa natin. Sabi dito, verse 2, he agreed to pay the normal daily wage and sent them to work. So yung una niyang nakita early in the morning, yung mga tao na nakita niya sa labas early in the morning ay nakipagkondisyon sa kanya. Sige, sasahurin ko kayo ng pang isang araw na sahod. Magtrabaho kayo ngayon. Di pumayag yung mga tao, no? Pumayag, nag-agree sila, nagkaroon ng agreement, then they went to work. Verse 3, at 9 o'clock in the morning, he was passing through the marketplace and saw some people standing around doing nothing. So may no? 9 o'clock in the morning. 9 o'clock. So yung trabaho na 12 hours, nabawasan na ng ilang oras? 3 oras. So tumawag uli siya ng mga worker na nakita niya sa kalsada na walang ginagawa. Sabi dito, so he heard them, telling them he would pay them whatever was right at the end of the day. So itong pangalawang tinawag niya, wala na pong kondisyon na 1 denaryo ang sasahurin nyo. Basta whatever is right, you will receive your salary, whatever is right. So fair ba? Magtatrabaho ba kayo pag sinabi, susweldohan kita kung ano yung tama. No? So, naniwala itong mga taong ito kaysa naman wala silang ginagawa. They were doing nothing. So, sila po ay nakipaani doon sa vineyard. 5, so they went to work in the vineyard at noon, and again at 3 o'clock. Ilan na? 3 o'clock, ilan nang nabawas? 6 hours nang nabawas, no? He did the same. So tumawag siya ng 6, ng 9 o'clock, tumawag siya ng 12 o'clock, at tumawag siya ng 3 o'clock. So nababawasan, nagiging 9 hours, nagiging yung una 12 hours, 9 hours, 6 hours, 3 hours, di ba? Yung mga trabaho po nila, no? 3 o'clock na mga kapatid, lumabas din siya at tumawag pa ng mga magtatrabaho. No, hindi niya po sinasadya pero may mga nakita siyang mga walang ginagawa, no? So, sabi dito sa verse 6, at 5 o'clock. So, matatapos na yung isang araw. Kailan matatapos ang isang araw? Alas 6, di po ba? Alas 6 matatapos ang isang araw na pagtatrabaho. So, 6 o'clock matatapos. 5 o'clock tumawag uli siya ng mga workers. Sabi dito, at 5 o'clock, that afternoon, he was in town again and saw some more people standing around. He asked, why haven't you been working today? Nandun lang siguro nagdadama. Touching, whatever na ginagawa nila. Nagkukwentuhan, no? Walang mga ginagawa. Nagkakape. Mahilig dito yung mga tao pagtambay at magkape. Tapos sabi nila, they replied, because no one hired us. The landowner told them, then go out and join the others in my vineyard. So, madaming beses siyang tumawag. Ilang beses siyang tumawag? Reviews. 6 o'clock in the morning, 9 o'clock in the morning, 12, 3 o'clock, 5 o'clock. No, so 5 beses siyang tumawag. Iba-ibang oras ang kanyang pagtawag. At sabi dito, makikita natin mga kapatid na sa pagtawag nitong landowner, no, we can compare sa pagtawag po ng Diyos sa atin. Sino po ang una niyang tinawag? The Israelite people were called first. No, sila po yung mga unang tinawag ng Diyos. Mayroong kondisyon from the Old Testament. Matibay yung kondisyon sa Old Testament nito pong mga Hudyo. Then we were called by the grace of the Lord. No? Through the grace of the Lord, we were called. Nagbukas ang Diyos
ng salvation sa mga Gentile, sa mga hindi Hudyo. Nagbukas siya ng kaligtasan, no? Tumawag siya after ilang taon na po ba mga kapatid, tayo, nakatanggap tayo sa Panginoong Jesus after 2,000 years. Nung mamatay ang Panginoong Jesus, 2,000 years. Ilan na po ba ang counting ngayon ng Rosh Hashanah ng Israel? Nasa 5,000 na yata, no? 5,000. So, 5,000 years na mula nung tinawag niya ang mga Hudyo. No? Almost more or less ganon, mga kapatid. Na tinawag niya, pinili niya ang mga Hudyo, pinangakuan niya ng Messiah. No? Then, we were called. Nagbukas ang church ng panahon ng Panginoong Jesus at sa panahon po ng mga apostles. No? So nahuli po tayo. Kahit po tayo dito sa loob ng iglesia, hindi po tayo tinawag sa iisang panahon. Mayroon dito sa atin 20 years, mayroon dito sa atin 1 year lang, mayroon dito sa atin ilang months pa lang na nakakarinig ng salita ng Panginoon. So, iba-iba yung pagkatawag ng Diyos, kagaya nitong landowner. Yung pagtawag niya, iba-iba. Pero, mga kapatid, we have to remember that it is God who is initiate to call us. Siya ang tumawag sa atin. Sabi ni Jesus, "You did not choose me. I chose you." I chose you. No? Sabi niya, pinili ko kayo. Let's move on. Sabi dito, verse 8, that evening he told the foreman to call the workers in and pay them, beginning with the last workers first. So, sino yung binayaran una? Yung last, yung tinawag niya ng 5 o'clock. Nagtatrabaho lang, sumahod na kaagad, grabe. Ang ganda, no, nangyari sa kanila. So, another point, mga kapatid, ay ibibigay po natin, no? The Lord is the rewarder. Siya yung landowner, siya yung nagsabi doon sa katiwala niya na tawagin mo na sila at makakatanggap na sila ng kanilang sahod. At ang landowner din ang nag-decide na yung last muna na tinawag niya ang makasahod. No? Yun muna, ang last ang sasahod. Siguro kung tayo sabihin natin, bakit ganun? Ba't ganun? Dapat kami muna, kasi kami muna. Pero, nakakatuwa lang that the first one who were called will witness how this landowner will give them the salary. No? Sabi dito sa Philippians 3:14, mga kapatid, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Christ Jesus is calling us. So sa ating spiritual life, mga kapatid, wala pa tayo dun. No? Hindi pa tayo lumilipat sa kabilang buhay. Ang kamatayan nitong earthly body ay ang umpisa ng ating spiritual na talagang mararanasan natin yung sinasabi dito ni Pablo na earthly reward. So habang nandito pa tayo, kailangan po nating magsikap. Kailangan nating magtrabaho, kailangan nating hindi maging bystander, no? Hindi po tayo tumingin sa iba, nasasabihin mo, minsan, di ba, sinasabi natin, ang hirap kasi, bago lang akong Kristiyano, ang dami-dami ko pang hindi naiintindihan. Alam niyo kapatid, magpasalamat po tayo na tinawag tayo ng Lord. Minsan, tinatawag ang mga tao sa katandaan nila. Doon pa lang sila nagsusurrender ng buhay nila. Ang dami nilang mga ginawang kamalian sa buhay nila. Tapos, sa kanila pong katandaan, 1 hour bago sila mamatay, tumanggap sa Panginoon. May nangyari po ba yan sa mga employer natin? No? Minsan ganun, no? Nangyayari yon na umidad na ng 100, tapos tumanggap sa Panginoon, naunawaan yung salvation na ibinigay ng Panginoong Jesus. Ang Lord po yung nagre-reward sa atin. At lagi ko pong sinasabi po sa atin mga kapatid, that God is giving the salvation, yung inihugas sa iyong kasalanan, yung binayad sa iyo
na dugo ng Panginoong Jesus is the same as the others. Pare-pareho lamang po tayo. Wala pong labis, walang kulang. Hindi po 100cc, 1000cc yung iba. No? Hindi po. Pare-pareho po tayo. Parehong royal blood ang pinanghugas sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, Hoy. hoy, royal blood ka na pala. Royalty ka na pala. No? So yung royal blood, hindi lang basta royal blood, kundi heavenly blood ang inihugas po sa atin, mga kapatid, na sineselebrate sa gabi ito. Kaya, wag mong ano-anohin yung kapatid mo. No? Kasi royalty yan. Tandaan mo natin, royalty yan. Wag mong gaganyan-ganyanin. No? Wag mong aabusuhin. Ayun. So, let's move on mga kapatid sa ating kwento. Sabi dito, sa verse 9, when those hired at 5 o'clock were paid, each received a full day's wage. When those hired first came to get their pay, they assumed they would receive more. No? So, syempre, di ba? Sila po yung nauna. Yung 1 hour, binigyan ng 1 denarius, baka sa atin 12. Kasi di ba 12 hours tayong nagtrabaho, sila 1 hour lang. Baka nagbago ang isip ng landowner. Tandaan natin yung una, nung lumabas siya ng una, sino po yung nakipagkondisyon sa kanya ng salary? Yung una niyang tinawag. Wala nang iba, yung una lang tinawag niya. So they were expecting na baka iba na to, no? Kasi lahat nakatanggap ng tagwa 1 denarius. Tayo. Matagal tayo nagtrabaho, 12 hours. Baka bonggang-bonggang salary ang ating tatanggapin. Pero sabi dito, but they too were paid a day's wage. Kung anong pinagkasunduan, yun ang binigay sa kanila ng landowner. Sabi dito, when they received their pay, they protested to the owner. Those people work only 1 hour and yet you paid them just as much as you paid us who work all day in the scorching heat. So may reklamo, no? May protesta. Anong protesta nila? Bakit kami, ganito lang ang sahod namin? Ang tagal-tagal naming nagtrabaho. Alam niyo yung kwento ng prodigal son? Di ba ganon? Sabi niya, ang tagal-tagal ko na dito, ni hindi man lang ako pinagkatay ng tupa. Bakit hindi siya nagkatay? Di ba siya na ang tagapagmana supposed to be? Yung kapatid niya kinuha na yung mana Di po ba? Naghati na sila, yung natira sa kanya na lang. Bakit hindi siya nagkatay araw-araw ng tupa? Nung dumating yung kapatid niya, nagreklamo siya sa kinatay ng ama niya. Isa lang naman ang kinatay. No? Isa lang. Minsan ganun tayo mga kapatid. Akala natin deserve natin more. Kaya sa Lord, di ba, pag nagkakaproblema tayo, ano sinasabi natin? Di ko deserve to, Lord. Bakit sa akin pa nangyari to? Tandaan po natin mga kapatid, lagi po nating sinasabi dito, pag binibless tayo ng Lord, meron bang nagsabing, hindi ako deserve dito, Lord. Bakit ako ang pinagpala nyo? Madalas, nagre-reklamo tayo dahil akala natin ang Lord unfair. Pag namatay yung mga mahal sa buhay na hindi pinagaling sa sakit, pinanalangin natin pero hindi pinagaling, sabihin natin, bakit mo siya kinuha, Lord? Napaka-unfair mo. Alam niyo yung mga Holocaust survivor, pag nakausap niyo sila, sasabihin lagi nila, I don't believe in God. Bakit? Kasi, nung tumatawag ako para iligtas kami, walang Diyos na nagligtas sa akin. Ang lagi kong sinasabi, sa mga mula nung time na kayo po ay nakasurvive, hanggang sa panahon na to, maraming magagandang bagay ang nangyari sa buhay mo. Bakit hindi ka nagreklamo? Di ba? Mayroong mga 9 years old, 10 years old pa lang sila na nakasurvive sa Holocaust. Pero alam niyo yun mga kapatid, they were blessed with a family.
Nagkaroon sila ng stable na buhay. Nakita nila ang Israel. Nakita nila yung redemption ng God. It was so impossible na ibabalik sila dito, pero God did wonderful things na ibalik sila dito. It was a miracle na binalik po sila dito. But tandaan po natin mga kapatid, it was the plan of God na ibalik sila dito. Kasi kung hindi mangyari yun, hindi po natin sinasabing sana nangyari lahat ng talaga yun. Pero alam nyo kung hindi yun nangyari, they were rich doon sa Europe. Hindi sila uuwi sa Israel. Hindi may establish yung Israel ng ganito. Hindi natin makikita yung advanced technology na nakikita natin ngayon. Pero ibinalik ang mga doktor, ang mga matatalinong tao sa lugar na ito at itinayo nila ang bansang Israel. It was a blessing for them. Kahit sila ginigera ngayon, but yet, they were able to call their country, their own country. They can really say na mayroon po silang bansa. Alam nyo yun, matagal na panahon na wala silang bansa. Ilang centuries. Hindi lang ilang dekada, kundi centuries, mga kapatid. But God has redeemed them. God took them here para magkaroon sila nung pangako ng Diyos, no? They were really chosen by the Lord. God was so generous to them. At patuloy natin yun sasabihin dapat sa kanila, no? Ipaalala natin na hindi lang sila naghirap. Sabihin natin, nakikiramay kami doon sa inyong kasi di ba hindi naman po pwedeng brutal tayong magsabi na ganun talaga eh. Yung ganun. Pero sabihin natin na mahirap na yung nangyari. Pero maraming mga magagandang bagay na ang nangyari sa buhay mo. No? So, tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung pamilya mo. So, sabi dito ng landowner 13, he answered one of them, "Friend, I haven't been unfair. Didn't you agree to work all day for the usual wage? Take your money and go. I wanted to pay the last worker the same as you." So it is, sabi niya dito, is it against the law for me to do what I want with my money? Should you be jealous because I am kind to others? So, pag pera mo, pag kayamanan mo, mayroon bang dapat pang ialam kung sinong bibigyan mo? Di ba? Kung nagtatrabaho lang siya, halimbawa tayong mga metapelet, tapos mayroong isang metapelet, dalawa kayo, for example, 5 kayo sa isang bahay. Yung isang metapelet binigyan ng mana. Ano pong may rereklamo natin? Eh, sinasahuran ka naman. Diba? Yun ang gusto ng employer na bigyan ng mana. Hindi ka pwedeng magreklamo. Bakit? Kasi nga sinasahuran ka ng tama. You are not deserving to have enough. Ang deserve natin, sahod. Pero sa Panginoon, balik tayo sa Lord. Minsan, we wanted what we deserve. Alam niyo mga kapatid, if God will just rule out justice in us, para makita kung ano yung deserve natin, ano po bang sinasabi ng Bible? Punishment. Impyerno ang deserve ng bawat isa sa atin. Pero dahil ang Panginoong Jesus ay napako sa krus, dahil ang Diyos ay mabuti at mapagmahal na Diyos, na iniibig niya ang lahat ng tao sa sanlibutan, namatay ang Panginoong Jesus para ibigay sa atin ang kaligtasan. We don't deserve to have the royal blood, the blood of the one and only beloved Son of God. We don't deserve that. Alam niyo yung mga Israeli, maingat sila maglagay ng dugo sa mga Gentiles, yung mga Hudyo. How much more, di ba, yung dugo ng ating Panginoong Jesus? Pero God has given us that blood para tayo ay malitas. Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Kanina nanonood ako ng news. Nakakaawa yung mga tao sa Pilipinas that until now, they are hurting themselves. Ganon. Para lang ipakita na nagpipinitensya sila. Mayroong nagpapapako sa krus. Pero sabi nung nagpapapako na yon, wala pa daw siyang kapalit. Ito matanda na siya.
Sabi niya, hanggang sabi niya, wala akong kapalit, titingnan ko next year kung ako uli. Alam niyo, nahihirapan na rin siya Bakit kasi niya ginagawa yun na wala naman siyang magagawa para mabayaran ang kanyang kasalanan? Bayad na! Alam niyo yun? Yung 1 million ang utang mo, binabayaran mo ng 10 shekel, bayad na nga Dinudungisan lang natin yung nabayaran na. Dinudungisan lang natin. Mga kapatid, we are not worthy of that blood, but the Lord is gracious. We don't deserve that. But He is gracious. He gave us. Kaya wala po tayong may complain. No, sabi nga dito ng landowner, hindi ko ba pwedeng gawin ang gusto ko sa kung may ang mayroon ako. So sinasabi ni Jesus dito sa parable sa mga Pariseo, hindi ko pa pwedeng i-extend ang pagpapala sa mga iba. Sa mga maliliit na mga Hudyo na ang turing nila ay walang silbi. Di ba yung mga fisherman, yung mga tinawag ni Jesus ng mga disciple, ang akala ng mga Pariseo, sila lang ang talagang may silbi. No, pero God will say to us, sabi ng Lord, di ba sa kanyang salita, I will give mercy to those whom I want to give mercy. May magagawa ba tayo doon? May reklamo? Wala! We have to beg for that mercy so that God will give us mercy. Yun lamang po, kailangan nating magpakumbaba para sa graciousness ng mercy ng God. Other than that, wala tayong magagawang ibang paraan, mga kapatid. Sabi dito sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the good news about Christ. It is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentile. Nakita po natin, ito ang plano ng God. Sabi ni Pablo, ito ang gusto kong ibahagi sa inyo mga taga-Roma, kaya gusto kong makita ko sana kayo. Madami na akong planong pumunta dyan. Madaming panahon ko ng plinano pero hindi. Pero ito, hindi ko ikakahiya na ibahagi sa inyo ang good news. Yung tungkol kay Kristo. Sabi niya, it is the power of God at work saving everyone who believes. Everyone, walang exempted. Lahat, kahit anong status mayroon ka. Nung panahon nila, maraming talagang problema, di po ba? Kasi mayroong mga noble, mayroong mga slave. Mga kapatid, sa mga panahon natin, mayroong very rich. Mayroong mga wretch. Alam niyo yun, yung mga makasalanan talaga. Mayroon yung akala niya, mabuti siya. Pero lahat ng mga tao, lahat tayo, anuman ang karakter na mayroon tayo, pag wala si Kristo, we will not be able to enter heaven. Sabi ni Jesus, di ba? I am the way, the truth, the life. No one comes to the Father except through me. Walang ibang daanan. Si Jesus lang. No? Siya lang ang daan. Siya lang ang papunta po sa kalangitan. No? Sabi dito sa Ephesians 2, verse 1 to 7. Ito po mga kapatid, ay muni-munihin po natin. Sabi dito, once you were dead because of your disobedience and your many sins. You used to live in sin just like the rest of the world. So ito ay sinasabi niya dun sa Ephesian Church, dun sa mga ligtas na, sa mga Gentile na mga ligtas na, mga nagsuko na ng kanilang buhay sa Panginoon. Sino na dito ang tumanggap na sa Panginoong Jesus na kanyang Savior? Sino po? Si Ana Marie lang? Amen. Amen to that, mga kapatid. Are you sure you are going to heaven? Baka mayroon pa kayo na sinasabi nyo na, kasi magsisimba ko linggo-linggo Sabado. Naalagaan ko si Lola ng maayos.
Oo, kasi mabait naman ako. Hindi yun. Sinasabi nga sa atin kanina, di ba? Si Jesus lang ang paraan. Siya lang ang daan papunta sa langit. Yung sinasabi sa atin kaninang the kingdom of heaven, siya lang ang daan, wala nang iba. Sabi dito, you used to live in sin just like the rest of the world, obeying the devil. So dati ganon. Ang evil, si Satan ang ating Diyos. Pag sinabi ni Satan, inom tayo. Inom tayo. Sinabing, sayaw tayo, Satan. Siya ang ano mo Diyos mo. So tayo ngayon mga kapatid, mananampalataya, huwag tayong sumunod sa mundo. We have to renew our mind. Amen? Sabi dito, the commander of the powers in the unseen world. O siya ang commander. Siya ang commander mo dati. No? Hindi si Ana Maria ang commander ni JR. No? Dati, nung makasalanan pa, si Satan ang commander ng buhay natin. Kung anong sabihin niya, deserve mo yan. Oh, deserve ko yan. Sinaktan ka ng asawa mo, deserve mo magpakasaya sa iba. Oo, deserve ko. Alam mo yun, ganon. Dati ganon tayo. It doesn't matter kung nakagawa tayo ng kasalanan. Sabi dito, He is the Spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. So He is working pala doon sa mga tao na tinatanggihan ang Diyos. Kaya niyang i-control ang mga walang Diyos. So kung wala ang Diyos sa puso mo, si Satan ang nagpo-control sa'yo. Sabi dito, all of us used to live that way, following the passionate desires and inclination of our sinful nature. By our very nature, we were subject to God's anger just like everyone else. Nakita po natin mga kapatid, passionate daw tayo saan? Sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga mahirap pong sharean ng tungkol sa Diyos ang mga tao na gumagawa ng kasalanan. Kasi passionate na gumawa ng kasalanan. At sabi niya dito, ang atin mula sa Diyos ay ang kanyang galit. No? Ang kanyang galit. Sabi dito, but God is so rich in mercy. And He loved us so much that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, it is only by God's grace. Grasya lang ng Lord. Sabi dito, that even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by God's grace that you have been saved, for He raised us from the dead along with Christ and seated us with Him in the heavenly realms because we are united with Jesus Christ. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of His grace and kindness toward us, as shown in all He has done for us who are united with Christ Jesus. Alam niyo yun, sinasabi po dito mga kapatid sa atin that yung ipinalit po dito doon sa makasalanan nating buhay nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus ay riches ng heaven. So, sabi mo kapatid, mayaman ka pala? Mayaman tayo mga kapatid kung tayo nasa Panginoon. Just imagine yung iba, maybe mayroon silang malaking part ng bansang Israel. Kanila yung Negev, yung disyerto sa Negev. Pero alam niyo kung sinong may-ari ng umampon sa inyo? Sino po ang may-ari ng kalangitan at kalupaan? Siya yung umampon sa inyo. Umampon sa atin. Kaya dahil tayo inampon ng Diyos, tayo po ay ginawa niyang worthy. Ginawa niyang worthy. Hindi po tayo worthy, pero ginawa niya tayong karapat-dapat sa kalangitan. Bakit?
Dahil mabuti tayo? No. Dahil mabuti ang ating Diyos at pinili ka niya. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo, hindi aksidenteng naririnig mo ang mga salita ng Diyos. Alam niyo yun, mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Sabi dito sa last verse, so those who are last now will be first then, and those who are first will be last. So God is the one who is generously giving His salvation. He is giving His reward. No, mga kapatid, pinili na tayo ng Diyos kung tinanggap tayo ng Panginoong Hesus. Tayo po ay mga anak niya. So, kung hindi nyo pa alam, hindi pa natin natatanggap ang Panginoong Hesus sa buhay natin bilang tagapagligtas natin at Panginoon ng ating buhay. Baka si Satan pa yung commander po natin. Ngayon, gusto mo bang piliin na si Jesus ang maging commander ng buhay mo? Siya yung maging master ng buhay mo upang ang kayamanan ng kalangitan ay matanggap mo. Sino po dito ang gustong tumanggap sa Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas? Yung hindi pa alam ang kaligtasan niya. Yung tagapagligtas niya at Panginoon ng buhay niya. Sino po? Sige po, tayo po ay tumayo, mga kapatid. At itutuloy po natin yung invitation na to. Habang ang ating music team ay tumutugtog. Tayo po ay pipikit, nananalangin, at ang lahat ay nakapikit. Kung sino po sa inyong hindi pa sigurado sa kanyang kaligtasan, sa panahon ng tinatawag nating Glorious Shabbat o Sabado de Gloria, naway magdiwang tayo dahil tayo'y maliligtas. So anyone, sino po yung gustong tanggapin ng Panginoong Hesus at masigurado yung buhay na walang hanggan sa kalangitan? Itaas lamang po ang kamay mo. Habang ang iba ay nakapikit, pwede kang magtaas ng iyong kamay at ipapanalangin natin ang iyong kaligtasan. Anyone, sino pa po yung gustong magtaas ng kanyang kamay at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas? Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kung hindi ka sigurado, kapatid, sabi ng salita ng Panginoon, ngayon ang oras ng kaligtasan. Ngayon ang pagtawag ng Diyos sa iyo. Anyone who wants to receive the Lord Jesus as His Lord or her Lord and personal Savior, itaas mo lang yung kamay mo.